Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bonum Magos. My name is Angel. So in today's video collective, alamin natin ang love life ninyo, no? Sinong mga paparating sa ating mga zodiac signs? Um, I'll be providing a timestamp sa baba sa comment or sa description box. Tignan nyo na lang if you want to panoorin yung ano ninyo, yung zodiac signs ninyo. Andiyan po sa baba, okay, nakalagay yung timestamp. Hanapin nyo na lang yung zodiac signs ninyo. So, bago ako magsisimula, gusto ko lang sabihin sa inyo collective na this is a general reading. So, hindi po ito magre-resonate sa lahat. Okay? Dahil general po ito, hindi po ito personal or private reading. Okay, bago mag-start, gusto ko lang i-flex yung bagong item natin. All-in-one wishing candle po ito. 100 pesos lang, 3 pieces na siya. Okay? All-in-one wishing candle for business, for career, for work and studies, for health, for love and relationship. Lahat ng gusto nyong kahilingan, okay? I-wish nyo sa candle para matupad yung mga kahilingan ninyo sa work, kahilingan ninyo sa business, kahilingan ninyo sa career, kahilingan ninyo sa health ninyo, anything in any aspect of your life. Okay? So mag-message lang po kayo. Pumunta lang kayo sa Facebook page ko. Andito yung Facebook page ko, Ladybug PH. Okay, I hope klaro yan. 1.2 likes and 2.3 followers. Ayan. Meron din ako mga prayers sa Latin. By the way, gusto ko lang i-announce, matutuloy na ang ating para-raffle games kasi na-complete na ang mga slots. Ayan. Okay, nakalimutan kong sulat pala dito. But anyways, sa mga interesado po sa Latin prayers, 100 pesos each. Okay, meron akong prayer sa naghahanap ng magandang trabaho. May prayer for home ownership sa mga gustong makapagtayo na ng bahay, makapundar, makabili ng bahay, ganyan. May prayer din po ako para sa problema ninyo sa utang. Okay, kung gusto niyo nang mabayaran, gusto niyo nang tawag na ito, mabayaran kayo na nagkautang sa inyo. Ayan, pwede rin. Ang mabenta sa akin dito yung prayer for protection sa kulam, prayer for loving relationships, anything na po yung problema ninyo sa relationships. Meron din prayer for financial prosperity. Hanapin nyo lang dito sa pinakaunang bungad sa Facebook page. Okay, andyan sa pinakauna sa featured post. Ayan, about me page, and then makikita nyo yun dyan. Okay, andyan mga, by the way, sa mga OFW, mga taga-ibang bansa, kung gusto po ninyong bumili ng item sa akin, andito po nakasulat yung mga international shipping cost, yung babayaran ninyo na tawag nito, sa shipping. Okay? Mahal po ang magpadala sa ibang bansa, lalo-lalo na DHL. Okay? DHL lang po ang pwede sa amin kasi yun po ang nakakontrata. Okay? Wala po kami sa LBC, wala po kami sa JNT. Pag DHL naman po, bawal anything na may liquid. Kaya yung mga taga-ibang bansa like Malaysia, Korea, Japan, China, lahat po na taga-ibang bansa, pag gustong bumili ng money magnet oil, hindi pwedeng ilagay sa DHL. Ayaw nila. Now, pwede ninyong ipa-ship dito sa mga kamag-anak ninyo sa Pilipinas para pag uwi ninyo, pwede ninyong makuha sa kanila. Or pwede ninyong ipasabay kasi pwede yung i-hand carry. I believe kasi yung ibang mga customers ko, pinapasabay nila, pinapabili nila sa mga kaibigan nilang umuwi dito at babalik din sa pinagtatrabahoan nila sa ibang bansa. Lalo na yung mga taga Middle East. Middle East, mahal ang shipping ninyo, mga madam. 5,000, 5 to 6,000 na ngayon. Kasi itong mga rates na to, last year pa to. Ngayon, di ba, nagtaas ang gasolina. Hindi ko naman pwedeng sabihin, oy, wag kayong magtaas ng, bayad sa shipping. Hindi ko pwedeng ganunin. Oh my goodness. Nagrereklamo kayo sa mga shipping rates. Wala tayong magagawa kasi nga nagtaasan ngayon ang gasolina.
Okay, kahit pumunta pa kayo sa DHL office, tanungin ninyo kung ano ang mga nakalagay doon, nakalagay sa door nila yung mga shipping rates kung saan. Okay? Kinopya lang namin yan. Na andito kami sa Ilocos region, so mas mataas na konti from Manila. Kasi nasa dulo na kami ng, Diyos ko, malapit sa dulo na ng mapa. Okay? And Metro Manila, NCR, 150 ang shipping pag JNT. Kasi nakakontrata din kami sa JNT, VIP na kami. And Visayas Mindanao, 190 po ang shipping rates. Okay, wala pong free shipping ngayon. Nagtaas po ang mga bilihin, lalong-lalo na ang gasolina. Okay, wala tayong magagawa dyan. Alright, simulan na natin. Okay, so Aries down to Pisces, alamin natin kung ano ang paparating ninyo. Sino? Okay, anong zodiac signs or sino ang mga paparating sa love life ninyo? Sinong mga bago makikilala sa pagdating sa love life? And bago ko alamin yan, alamin muna natin kung ano ang magiging sitwasyon ninyo sa relationship. Okay, anong klaseng relationship meron kayo? Okay, sa bagong person na makikilala mo. Okay. So, sa mga interesado po diyang malaman kung may mamimit ba kayong bago or sino yung paparating. Okay, let's see. Baka same person lang, past person ang bumalik. Tignan natin. Alright? So, Aries down to Pisces. Okay, pwede nyo skip to. Tignan nyo na lang yung timestamp sa baba. Ando nakalagay yung mga zodiac signs ninyo. Yung timestamp. Okay? Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. Okay, I want to make sure na nakikita nyo yung cards. Alright, tarot cards. Sino to mga paparating sa ating mga collective? Sino to mga paparating sa love life nila? Sino yung makikilala nilang bago? Okay, sino tong mga paparating? Aries down to Pisces. Kuha lang ako ng 3 cards. Okay, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. Okay. 6 of Swords. I feel like a lot of you collective, marami sa atin sa mga collective ang nang-move on or trying to move on sa relationship na. Okay, posible din na may nagta-travel ngayon. Okay, so Aries, let's start with you. Aries, surprise. Okay, I feel like mamimit mo itong person na to unexpectedly or out of nowhere. Ayan, bigla na lang susulpot itong new person na paparating sa'yo. And I feel like, itong person na makikilala mo, bago mong makikilala is very generous towards you. Mapagbigay, lagi kang bibigyan ng mga surprise gifts. Okay, ganun. Let's see kung sino to. Okay. Walang binigay na zodiac signs. But I feel like, itong person mo na to, I feel like dati na siyang niloko.
Okay, dati siyang niloko. Niloko siya in the past with the Seven of Swords and the Five of Cups. So I feel like in the past, yung person mo, I feel like still dealing with the past person na niloloko siya. Okay, ninakawan, in-scam. I feel like for a lot of you, Aries, you may be dealing with someone who is kilalang kilala, a leader, well-known, Six of Wands, very successful person. Okay, very successful sa buhay. Okay, and dati na siyang niloko in the past. Niloko siya. Siguro kasi nga, itong person mo na to mapagbigay. Yung bagong person na makilala mo. Galante siya, mababigay. Ayan, very generous. Um, mahilig siyang mang-spoiled ng partner niya. Babae man to or lalaki. Okay? Ayan. Punta na tayo sa Taurus. Sino tong bagong makikilala mo? Love. So, yung relationship ninyo is puno ng pagmamahal. Okay? Mararamdaman mo yung pagmamahal mo dito, Taurus, sa bagong makikilala mo. Sino to? Ace of Cups, possibly a water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio. Kaya lang, itong person mo na to is, okay, ganito ha. I feel like merong pagmamahal. It's either, Taurus, ikaw ang sobrang magmahal dito. Yung iba sa inyo, yung person mo ang sobrang magmahal sa inyo. Kaya lang, yung sitwasyon nyo is, puro lang empty promises. Di ko alam. For some of you, Taurus, ikaw ang magbibigay ng empty promises sa person mo. Yung iba naman sa inyo, Taurus, ikaw ang madidisappoint, madidismaya sa relationship because your person will always give you empty promises. Lagi kayong mag-aaway with the Tower. Okay, yan ang situation nakikita ko. This person is magulo with the Tower, magulo ang utak, very conflicted, kumbaga, magulo. And with the Nine of Swords, meron siyang very sad siya na person. Like, meron pa rin siyang iniisip from the past. Hindi pa rin siya makakalito. Itong person na papasok sa'yo, kailangan muna niyang i-let go yung past bago niya maibigay bago siya, may mga tao kasing, sa, kaya sila naghahanap ng bago para makalimutan yung nakaraan. That is wrong. You know? Bago ka pumasok sa new relationship, dapat inayos mo muna ang sarili mo. I feel like this person is papasok siya sa buhay mo na hindi pa niya inayos yung sarili niya. So, talagang, kumbaga, gagawin kang panakip butas with the Tower. So, mag-ingat, Taurus. Kasi I feel like yung iba sa inyo mapapamahal dito sa person na to. And I feel like hindi pa rin siya makaget over sa nakaraan with the Nine of Swords. Kailangan mo niya na totally healing with the Ace of Cups. Okay? Kasi ang mangyayari niyan, ikaw ang aasa sa relationship na present siya sa'yo, you know, like, kasi ang Nine of Swords kasi, laging nag-iisip, lalo na sa mga nangyari in the past, mga failures, bakit hindi kami nag-work, and then baka na-meet ka lang niya kasi perhaps you reminded of this person's past person. Alam mo yun, may mga tao kasing saka natin malalaman na, ay, may bago siyang nakilala. Okay? Sasabihin naman kabakada, uy, kamukha niya yung ex niya. Ganon. May mga taong ganon kasi hindi pa niya na-get over yung first person. Kaya pag na-meet siya, siguro mayroon kang qualities na the same ng ex niya, kaya ka nagustuhan. Kaya mag-ingat. There's something about that. Alright, Gemini, ano tong new person na papakasalan ka? A marriage of souls is a union of two divine counterparts blending together. Okay, gusto kanyang pakasalan. Kayo ang makakasal nito. Tignan natin yung magiging situation or sino to. The world, laging naglalakbay. Posible itong person mo na to na bagong papasok sa buhay mo is taga ibang bansa and plano kang pakasalan, but with the Six of Pentacles and the Two of Swords,
hindi, ano, if ever na makasal kayo ng person mo na to, lagi kayong walang communication, ang yung communication niyo ang magiging problema. Kaya lang, Six of Pentacles, ano ka, Gemini, ah, spoiled ka dito sa person mo na to. Walang problema sa allowance, monthly padala, binibigyan ka ng pera, luho, lahat ng gusto mo, but magkakaproblema kayo sa communication. Walang communication, hindi nag-uusap, hindi, alam mo yon, like, parang wala ka lang, parang wala kang kausap na tao. Alam mo yon, like, papakasalan ka, yeah, pero hindi siya very open sa'yo. You know, like, para kang nakipagkasal sa isang robot na hindi ka kinakausap. Parang ganun ang magiging situation ninyo. But, very, siya, responsible, financially well provided ka dito sa tao na to. And I believe with the world na sa ibang bansa siya, foreigner, nasa malayo with the world card. Malaki ang achievement ng person mo. Very successful with the world card. Okay? So, yan ang magiging situation ninyo. Let's go to Cancer. Dreams. I feel like sa bago mong makikilala or makakarelasyon, Cancer, it would feel like a dream come true in this connection, in your relationship with this new person. Let's see kung sino to. Possibly of an air sign, Aquarius, Gemini, or Libra. Let's see what the situation is. But I feel like ang maging situation is meron ditong sobrang siloso at insecure. Laging andun yung lagi kang pinagdududahan or lagi mo siyang pagdududahan with the judgment. And lagi kang posible din na lagi kayong mag-aaway. Okay? But it will feel like a dream come true for you, Cancer. Itong person na makikilala mo next or bago, paparating. And with the Seven of Swords, it will feel like sa situation ninyo, meron dito ang laging insecure at siloso. It's either ikaw yan ang magiging siloso sa relationship or yung person mo. Okay? Ayan. Kasi andun yung pagdududa. Okay, next. Punta na tayo sa Leo. Leo. Okay. Sino to? Knight of Swords. Posibleng air signs, Aquarius, Gemini, Libra. And Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. I feel like yung magiging situation ninyo dito, Leo, is very on and off. Magiging on and off ang relationship mo sa new person mo. And mamimit mo siya through synchronicity. Anong ibig sabihin nun? It's either one of you ang nagmamanifest nito. Minamanifest mo yung person mo. O minamanifest ka ng person mo. Okay? A divine soul counterpart. This is a sort of like a karmic relationship. Karmic relationship. Okay? Very on and off ang relationship ninyong dalawa. Wow. Very on and off. Meron kasing dito merong chaser, may maghahabol dito. Ang mangyayari is may maghahabol dito and meron yung yung tawag nun, runner. May runner and chaser dito. Di ko alam kung sino sa inyong dalawa ang runner sa relationship at sino yung chaser, yung laging naghahabol. Merong ganyan. Okay? Basta talaga pag divine soul counterpart, yung bang karmic relationship, ganyan ang nangyayari. May aayaw, may maghahabol, may gustong makatakas. Alam mo yan. Punta tayo, Virgo. Virgo, I feel like in this new relationship na yung taong makakatagpo mo,
It's either there is trust issues, magkakaroon ng trust issue, or you really trust this person or this person really trusts you. Let's see what's happening. Ay, the devil. Virgo, you may be dealing with ang bagong makikilala mo, possibly a water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, or a Capricorn with the devil. Okay, ganito. I feel like okay, Virgo, meron sa inyo sa relationship na to ang very mahilig sa sex. It's either ikaw ang magiging babaero, lalakero. Meron dito sa relationship ninyo, okay, isa sa inyong dalawa ang magiging, ang magloko. Ang magluloko talaga. Devil and Page of Cups, ito yung mga taong personality nila is, kung babae, lalakero. Okay? Kung lalaki naman, babaero. Okay, kaya and the Seven of Pentacles is an energy where in-evaluate mo kung pagkakatiwalaan ko ba to. Parang andun yung inoobserbahan mo siya, inoobserbahan ka niya, ini-evaluate ka niya, ina-assess ka niya. Kaya pala andun yung trust. Kaya sa relationship na to, maka-question mo yung trust, magkakaroon ng trust issues. Okay, so Virgo. I think this is something that you should all prepare for. Okay. Next, punta na tayo sa Libra. Sino itong bagong makakatagpo mo? Ano magiging relationship ninyo? Spiritual. Okay, tignan natin. Libra. Libra, for some of you, it could be Taurus or Cancer ang new person na paparating sa inyo. Kung saan, madami kang ma-learn na lesson dito sa relationship. Kung saan, matututo kang maging independent. Alam mo, kaya dumarating yung mga tao sa buhay natin, it's because they teach us. One of the purpose why people came to our lives, parang kaya sila dumating sa buhay natin para it's our soul's journey kasi. Anyan yung spiritual. Kumbaga, tuturuan ka ng person ito na mga spiritual lessons sa buhay. Okay? I feel like you're also makikilala mo itong person mo to Libra na ma-realize mo Libra na itong person na to is maka-Diyos. Palaging magsisimba, puro Diyos ang like, pag kumakain kayo, nagpe-pray bago kumain. Binibigyan ka ng mga Bible verses, yung mga bio niya sa TikTok or bio niya sa Facebook or bio niya sa Instagram, may Bible verses. Okay? Maka-Diyos tong person mo na to. Kaya lang, ano siya very determined sa buhay. Very siya. Kumbaga, pagdating sa pera, Libra, ano tong person mo na to? Hindi ko naman, pwede ko ring sabihin na mukhang pera. Practical, kumbaga, practical sa buhay. And kung saan, kumbaga, itong person mo na to is very high achiever, and mataas ang ambisyon. Gusto mong maabot ang mga pangarap. Ganyan personality ng person mo. Yan ang mamimit mo. Okay, next na person na darating sa buhay mo. Alright, let's move on to Scorpio. Next relationship or next na person na parating sa'yo is magiging strong ang bond ninyo. Itignan natin kung sino to. Scorpio, possibly a water sign, a strong Aquarius energy, or air sign. Aquarius, Gemini, and Libra. 8 of Wands.
Okay, very strong ang communication ninyo. Okay, so ganito, Scorpio, palagi kayo nagkakwentuhan. Yung bagong makikilala mo, yung taong paparating sa iyo is very, very mysterious. Okay, very, kumbaga, mag, ang gaan-gaan mong magkwento sa kanya. And yung communication ninyo is very, kumbaga, palakwento ka sa kanya or siya palakwento sa inyo. Palagi kayo nagkukwento with the Eight of Wands. Queen of Swords, very smart magsalita, matalino yung person mo. And makikita mo yung personality niya na very, kumbaga, very positive na tao with the star card. Very positive na tao and maraming pangarap sa buhay, hindi nawawala ng pag-asa. Okay, it could also mean na tuturuan ka ng person na ito na huwag mawala ng pag-asa, tuturuan ka ng person na ito na maging positive sa buhay and maging tuso and maging wise with the Queen of Swords. And basta lagi, parang lagi kayo nagkukwentuhan, yan ang mamimit mo. Punta na tayo sa Sagittarius. Sagittarius ba? Okay, Sag. Telepathic communication. Close soul connections are, I think itong person na mamimit mo is, yung telepathic communication nyo is very strong. Alam mo yung kahit malayo kayo, kahit hindi kayo nag-uusap, as Sagittarius, mararamdaman niyo ang isa't isa. Okay? Malalaman mo kung ano nangyayari sa kanya sa malayo. Tignan natin kung sino to. Possibly an Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. I think you'll be dealing, Sagittarius, with a very immature person. And lagi siyang na-stress. Lagi siyang ma-stress. Madami siyang pasana-pasana problema. Mamimit mo yung bagong person mo pag kinukwento niya, madami siyang pinoproblema, madami siyang responsibilities. Bata pa lang siya, madami na siyang mga pinagdaan ng pagsubok and may pagka easy-go-lucky na person and then may pagka kahit matanda na yung itsura niya mukhang bata. Mukhang bata yung makikilala mo bago Sagittarius. Mukhang bata, very adventurous, very talkative, may pagka chismosa, pala kwento. Pero yun nga, hardworking, workaholic, yung mamimit mo na bago. Okay, next, punta na tayo sa Capricorn. Okay, Capricorn. Capricorn, your relationship is true love. Ayan. Let's see. What's the situation? For some of you, Capricorn, ang mamimit ninyo next is a Pisces. Ang Pisces na, I feel like for some of you, Capricorn, it's either ikaw ang o-offeran niya magpakasal, pero ayaw mo, or o-offeran mo siya ng magpakasal, pero ayaw niya. Okay? Kasi nakatali siya sa iba. Puproblemahin niya. Meron ditong mamumblema. It's either mamumblema siya na paano siya makaalis sa situation na nakatali na. It's either Capricorn, for some of you, mamimit mo yung bagong person mo pero kasal na siya sa iba. And mamumblema, meron ditong mamumblema na paano na to? Paano ako makaalis sa ano ko? Kasi kasado na siya. Pero hindi siya makawala. Once kasi natali na tayo, once kasi married na tayo sa ibang tao, and then mamit natin yung, may meron tayong mamit na mapifeel natin na siya yung true love natin, mamumblema talaga yung tao na yan, na paano na to, mahal ko siya, kaya lang nakatali na ako sa iba. There's something about that. Okay? Capricorn. Alright, Aquarius. Next.
You have the universe. So this is divinely guided. I feel like itong person na to ay bigay ng universe, or ang universe nagmaniobra or bigay ng Diyos. Okay? Let's see kung ano to. Uy, I feel like this person is gustong-gusto ka talaga. For some of you, Aquarius, eto na yung the one mo. Okay? With the King of Pentacles, possibly a Taurus, Virgo, Capricorn, kung saan your person will be loyal, trustworthy, mapagkakatiwalaan, very responsible, and with Nine of Cups, parang lahat ng wish mo, your wish is this person's command. Diba? Parang ganon, like your wish is their command. And Two of Cups, lagi kayong nagkakasundo, there is harmony, there is love. Both of you are in love with each other, nagmamahalan. Talagang bigay ng Diyos. Pag bigay ng Diyos, wala ka talagang magiging problema sa relationship mo, Aquarius. Wow. Yung kumbaga, masayang masaya ka. You will be in a relationship where you'll always feel grateful. Ipapasalamat mo. You will feel blessed. It's like a blessing from God. Itong person na to is heaven sent. King of Pentacles. Loyal at mahal na mahal ka. Wow, Aquarius. Ang ganda ng reading mo, ha? Okay, Pisces, last but not the least. Moment. I feel like there's someone here is, I know, let's see what is this. Pisces, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Eto. I feel like right now, the next person na mamimit mo, either a water sign or a fire sign, Pisces, kung saan lagi kanyang i-date, mahilig siyang mag-coffee or ikaw. Okay? And masaya naman kayo, kaya lang there is uncertainty. It's either itong person na to may tinatago, may hidden agenda. Kaya mag-ingat ka, Pisces, ha. Mag-ingat ka sa water sign or fire sign kasi mukhang may sikreto yung person mo. Minsan ang moon kasi, ito nafe-feel ko, ha, Pisces, ha. Bakit ko nafe-feel na yung bagong person na may meet mo is si Lahis? Yan ang nafe-feel ko with the moon. Parang meron siyang tinatagong personality. Alam mo yon, like si Lahis, double blade, bakla pala. Yung ganon. Mafe-feel mo. So, mag-iingat, Pisces. Kasi ang King of Cups and King of Wands, ito yung bang mga lalaking, kung babae ka, Pisces, mag-ingat kasi posible na yung person mo is si Lahis. Okay? Lalaking lalaki, nagji-gym, alam mo yon, pero deep inside, ang gusto niya lalaki din. Ganon. Okay, mag-ingat. Yan po ang na-pick up kong energy. So, zodiac signs, Aries down to Pisces, let me know if nag-resonate po sa inyo yung reading. But ito yung next na makamamimit ninyo eh. So, if ever man na yung iba sa inyo nangyari na, posibleng mangyayari ulit. Alam niyo kung bakit? Let me explain. Once kasi na kasi we are all about vibrational energy. Once kasi na hindi pa tayo naka-move on, hindi pa tayo naka-let go, and subconsciously, if nagmamanifest, kung lagi nating iniisip yung past person natin, yan then ang ma-attract ninyo unknowingly, unintentionally. Kaya be careful about what you think. Pag hindi maganda ang iniisip mo, distract yourself or i-redirect mo. That's the power of mind. That's the power of the brain. You have no idea how powerful our brain is. Ganon. Okay? So, kung lagi mong iniisip na niloloko ako, lagi akong malas sa pag-ibig, talaga mangyayari yung ganyan. Pero if always think na ay makakamit din ako ng taong mamahalin ako, maaruga, responsable, lahat ng gusto mong mga ideal qualities na hinahanap mo, matutupad yan, mangyayari yan. That's what we call manifestation. So anyway, madami na akong in-explain. Okay, maraming salamat. By the way, wag po kayong aalis kasi collective, meron akong mga i-flex na item na
I'm sure magugustuhan niyo. Watch out pala sa new items na parating, malapit ko nang magawa. Archangel Petition, Archangel Petition Jars. Ano yun? Hindi siya spell jars, pero parang spell jars na rin. Okay, lahat, ako ang gagawa ng ritual, hindi na kayo. 300 each only. Okay? May problema kayo sa love life, gusto niyong bumalik ang person mo, gagawin ko ng ritual yan para bumalik ang person mo. May problema kayo sa boss mo, may problema ka sa mga taong hindi maganda ang pakikutungo, re-ritualan natin yan. Okay, gagawin natin, tayo, hingi tayo ng tulong sa mga archangel sa mga problema mo. So anyway, abangan niyo yung post ko na yan. And this coming Saturday, collective, may libreng pahula around 7 a.m. to 8 a.m. So abangan niyo ang YouTube live. Be present lang. Paano po sumali, ma'am, sa libreng pahula? Just be present during live. And mag-comment lang kayo, papahula ninyo. Okay, so maraming salamat. Don't go, I'll be right back po. Sa mga problema naman po dyan sa mga utang nila at yung mga pinag-utangan, okay? Pahirapan ba ang pasingil, ma'am? Pahirapan po ba ang pagsingil sa mga umutang sa inyo? Or ikaw na may mga loans, may mga utang, pahirapan ba ang pagbayad? Then you need iolite crystal. Okay? Tutulungan ka nito yung crystal na to para mabayaran yung mga utang at hindi kayo mahirapang maningil. Okay, sa mga nagkautang sa inyo. Okay, wear this for 90 days. Ayan, matutulungan kayo. So, for only 300 pesos, mag-message lang po kayo sa Facebook page Ladybug PH. At sa mga naghahanap naman po doon sa mga pangontra or protection sa mga palipad hangin, mga kulam, kung ikaw ay kinukulam or takot ka na makulam, ayan, may panangga po ako. You have black tourmaline necklace, ayan, pangmalakasan, malakas makasosyal. Okay, hindi halatang protection siya, and then pang-alis na rin. And sa mga interesado po, you can take a screenshot. This is only 300 pesos. Okay, mabenta sa akin to ngayon. Kasi daming, yun nga, kinukulam kay ng mga third party, mga kapitbahay. So, wag na kayo magpahuli, mga madam and sir. Bumili na kayo. 300 pesos only. So, mag-message lang po kayo sa Ladybug PH. Sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, meron akong Wanfu necklace. This is a Chinese pampaswerte. Okay, Wanfu, nagdadala ito ng blessings, prosperity, abundance, good fortune, ayan, pampaswerte, and happiness. Ayan. So, this is only 300 pesos. May libre na siyang red bracelet. Kaya wag na kayong magpahuli. Okay, message me sa Facebook page Ladybug PH kung gusto nyong bumili. Sa mga naghahanap naman po ng money magnet oil or pampaswerte, panghatak sa kaperahan. Okay, I have money magnet oil for only $2.99. May libre ng red bracelet. Ayan, wag na kayong pagpahuli, mga madam and sir. Iilan na lang po ito. Okay, ipahid nyo lang sa pulso, sa kamay ninyo, or sa likod ng tenga ninyo. Ayan, kahit saan pwede nyong ilagay. Okay, pwede nyo lang din dalhin kung ayaw nyong gamitin. Ayan, pampahatak po ng pera. Okay, mag-message po kayo sa Facebook page ko, Ladybug PH po. Ayan, mga madam and sir, sa mga naghahanap po ng mga evil eye bracelets, ayan, meron tayong pangmalakasan. Okay, lakas makasosyal to, mga madam, for only 300 pesos each. Ayan, paunahan po sa pagbayad. Okay, message nyo po ako sa Facebook page Ladybug PH. Ayan, okay, because sa ngayon pa lang, as of now, okay, madami nang bumibili. Okay, magiging bestseller ko ata to. Okay, so ayan, wag na kayong pahuli, okay? Message na kayo. Ayan, mga madam and sir, welcome back. Ayan, so mga naghanap po ng pampaswerte, ayan, meron po tayong jade necklace. This is only 300 pesos each. Ayan, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa buhay, lahat na po, pampaswerte sa pag-ibig. Yan, jade is for good luck. Kaya
kunin nyo na. Okay, message nyo po ako sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan, mag-message po kayo. Sabihin po ninyo, ma'am, pabili po ako ng jade necklace, 300 pesos. Ngayon sa mga namumblema naman dyan sa pera, meron tayong green aventurine. Maganda po ito panghatak sa pera. This is a money magnet stone, yung green aventurine. So, if namumblema kayo sa pera, hindi kayo maka-loan, hindi kayo makabenta, hindi kayo parang walang pasok, walang perang pumapasok, no? So, kailangan po ninyo ng green aventurine necklace. This is only 300 pesos kaya mag-message na kayo bago pa kayo maunahan. Now, sa mga namumblema naman sa kanilang love life, meron tayong rose quartz necklace. 4 pieces lang po ang available sa ngayon. Pero wag po kayong mag-aalala kasi magre-restock po ako in the future. So, sa gustong bumili, ayan, mag-message lang kayo sa Facebook page, Ladybug PH, or dito sa Facebook page if naka-post po ito sa Facebook page, ayun, mag-PM na po kayo. Okay, so yung rose quartz po ay tutulong sa inyo na ma-in-love lalo ang yung person. So, gamitin nyo po ito, okay, during or pag nasa tabi po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay, o di ba? Ayan, so yung rose quartz din po ay nakakatulong para maging maayos ang takbo ng iyong love life. Last but not the least, yung citrine necklace po. Alam naman natin na yung citrine is the stone, merchant stone. Okay? So, ibig sabihin yan, yung mga merchants or mga sellers. Kaya kung ikaw ay nagbebenta, meron kang binibenta, may sari-sari store ka, may restaurant ka, may business ka, ayan, maganda po itong citrine, bagay na bagay po ito sa mga negosyante dyan. Okay? Para panghatak, pampaswerte, panghatak ng pera, ayan yung citrine. And talagang mabibenta ninyo yung mga binibenta ninyo. Lalo-lalo na dun sa mga nagbibenta ng lupa. Ayan, pwede rin yung citrine. Ayan, kung meron kayong binibentang kahit anong binibenta. Okay? This is the seller's stone, kumbaga. Kaya, ayan, kunti lang yan. For sure, maraming bibili nito, kaya paunahan lang po sa pagbayad. Kaya huwag ka nang magpahuli, mag-message na kayo sa Facebook page, Ladybug PH Tarot. Kung ito nakapost sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Sa mga naghahanap po ng mga diffuser bracelets, ayan, naka-promo sale po ako ngayon. 799 po for only 3 items. So, ano yung mga items na yon? Diffuser bracelet, money magnet oil na 299. Ngayon, isa-sale ko na. And of course, hindi mawawala ang ating all-in-one powerful red bracelet. So, for 3 items, 799 na. So, mag-message lang kayo kasi I think this is only 5 pieces available yung set. Now, sa mga gusto namang bumili lang ng money magnet oil lang ang bibilhin nila, okay, this is only 299. Ayan, may libre ng red bracelet. Kaya ano pang inaantay nyo? Naka-promo yan ngayon. Ngayon lang yung pag hindi na ubos yung red bracelet. Kaya mag-message na kayo sa Facebook page. Hanapin ninyo Ladybug PH.